Well, I would say they're going to be in trouble. We'll let them know about that. We heard that happen, but it wasn't really over, not like they described. But I would say, General, if they do that, you have a choice of doing anything you want. If they do put us in a dangerous position, they'll be shut down. Sa patuloy na umiinit na tensyon sa pagitan ng Amerika at Venezuela ay nagbigay na ng go signal si Trump na banatan na ang puwersa ni Maduro kung ilalagay nito sa panganib ang mga tropa ng Amerika. Binigay ni Trump ang utos matapos muling magpasiklab ang F-16 fighter jets ng Venezuela sa US Guided Missile Destroyer sa international waters. Saan nga ba hahantong ang banggaan ng dalawang bansa? At higit sa lahat ay magagawa bang tapatan ng Venezuela ang lalong lumalaking puwersa ng Amerika sa Caribbean? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ayon sa CNN reports na galing sa mga sources na may alam sa plano ng administrasyon, si President Donald Trump ay seryosong tinitimbang ang iba't ibang military strike options laban sa mga drug cartels sa Venezuela. Ito ay malinaw na malaking pagbabago at delikadong hakbang dahil pwedeng targetin ng US forces ang mga lugar sa loob mismo ng Venezuela bilang bahagi ng mas malawak na plano para pahinain ang kapit ni Nicolas Maduro sa kapangyarihan. Ang Tuesday's deadly strike sa isang sinasabing drug boat na galing Venezuela ay direktang reflection ng mga military options na tinitingnan ayon sa mga sources ng CNN. Ang strike na iyon ay pinatahimik ang 11 katao at ayon sa maraming sources, ito ay simula pa lang ng mas malaking operasyon para alisin ang narcotics trafficking sa rehiyon at posibleng mapatalsik si Maduro sa pwesto. Mas maaga ngayong taon, binigyan ni Trump ng authorization ang military na magsagawa ng lethal operations laban sa mga kartel na tinuring ng kanyang administrasyon na kriminal na grupo. Ayon sa isang source na pamilyar sa issue, kung may pagkakataon na pumatay ng mga kriminal, agad niyang ibibigay ang green light para gawin iyon. Malaki at planado ang military build-up sa paligid ng Venezuela. May mga barko na armado ng mga guided missiles, isang attack submarine at higit sa 4,000 US sailors at marines na nakapwesto malapit sa karagatan ng Venezuela. 2 White House officials ang nagkumpirma sa CNN na 10 advanced F-35 fighter jets ang ipinadala din sa Puerto Rico kung saan ang isang marine unit ay nagsasagawa ngayon ng amphibious landing training exercises. Ayon sa White House officials, ang deployment na ito ay mensahe kay Maduro na ipinapakita ang lakas ng military capability ng Amerika sa rehiyon. Konektado rin ng administrasyon si Maduro sa mas malawak na anti-drug mission. Tinawag siyang narco-terrorist na may kaugnayan sa mga kartel at dinoble pa ang bounty para sa kanyang pagkakahuli sa $50 milyong. Ang pinakagustong mangyari ay kusang umalis si Maduro. At ang mensahe ayon sa kanila, gusto mo ba itong maging madali o gusto mong maging mahirap? 2 White House officials din ang nagsabi sa CNN na posible pang magkaroon ng kahalintulad na strikes sa hinaharap. Habang nananatiling malabo ang ultimate intentions ng Administrasyong Trump, ayon sa isang opisyal, wala pang indikasyon na tuluyan ng nagpasya si Trump na simulan ang military strikes sa loob mismo ng Venezuela, kahit na nananatiling bukas ang opsyon na iyon. Nang tanungin tungkol dito, diretsong sumagot si Secretary of State Marco Rubio. Tanong ng reporter, Will you act on Venezuelan soil against the Maduro regime? Well, this is a counter-drug operation. We're going to take on drug cartels wherever they are and wherever they're operating against the interests of the United States. The President's top obligation is to secure the national interest and the national security of our people. Mas lalo kasing uminit ang sitwasyon nang ang Venezuelan F-16 fighter jets ay nagsimulang makipagharangan sa American Naval Forces na inilarawan ng Defense Department officials sa CBS News bilang isang game of chicken. Sa pangalawang beses sa loob ng 2 araw, lumipad ang Venezuelan military aircraft sa ibabaw ng USS Jason Dunham sa international waters malapit sa South America. Ayon sa maraming Defense Department officials, lumapit ang aircraft sa weapons range ng parehong jets at ng barko kahit hindi nagpaputok ang Dunham. Ang mga provocative flyovers na ito ay eksaktong klase ng escalations na pwedeng mag-trigger ng military response na inauthorize na ni Trump. Direkta ang sagot ni Trump nang tanungin siya ng mga reporters kung ano ang mangyayari kapag inulit ng Venezuela ang ganitong kilos. Sabi ni Trump, "Ang masasabi ko lang, mapapahamak sila. Ipapaalam namin sa kanila iyon. Pero kung ilalagay nila kami sa isang dangerous position, sila ay mapapabagsak."
Sumagot naman si Venezuelan President Nicolas Maduro noong Biyernes na nananawagan sa United States na itigil ang sinasabi niyang plano para sa violent regime change sa kanyang bansa at sa buong Latin America. Kahit tumitindi ang tensyon, sinubukan pa rin ni Maduro na panatilihin ang diplomatic tone kay Trump mismo. Sabi ni Maduro, ang gobyerno ng United States dapat itigil ang plano ng violent regime change sa Venezuela at sa buong Latin America at Caribbean at igalang ang sovereignty, ang karapatan sa kapayapaan at kalayaan. Sa isang nakakagulat na pahayag, idinagdag pa ni Maduro na kahit may pagkakaiba sila ni Trump, hindi iyon dahilan para magkaroon ng military conflict. Dagdag pa ni Maduro, nirerespeto ko siya, nagkaroon kami ng differences, pero wala ni isa sa mga differences na iyon ang dapat magdala sa high-impact military conflict o karahasan sa South America at sa ating Amerika. Walang sapat na dahilan para doon, direkta ring hinamon ni Maduro ang kwento ng Amerika tungkol sa papel ng Venezuela sa drug trafficking at ikinumpara pa ito sa Iraq War. Sabi ni Maduro, hindi totoo, sinasabi ko sa mga tao ng United States, hindi totoo na may weapons of mass destruction sa Iraq at hindi rin totoo ang sinasabi nila tungkol sa Venezuela. Hindi totoo. Isa lang itong dead end na pinapasok nila. Palaging handa ang Venezuela na makipag-usap. Pero habang handa kaming makipag-usap, hinihingi namin ang respeto para sa aming bansa at sa aming mga tao. Nang tanungin si Trump ng mga reporters kung gusto ba niya ng regime change sa Venezuela, maingat ang kanyang sagot. Sabi ni Trump, well, hindi yan ang pinag-uusapan natin. Pero pinag-uusapan namin ang tungkol sa isang election na napaka-strange. Mabait na nga ako kapag sinasabi ko iyan. Ang masasabi ko lang, bilyon-bilyong dolyar ng drugs ang pumapasok sa aming bansa mula sa Venezuela. Binuksan ng Venezuela ang kanilang mga prisons papunta sa aming bansa. Ipinadala nila ang kanilang mga prisoners, ang pinakamalalang prisoners, mga murderers, mga kriminal na hindi mo kayang isipin at ngayon masaya silang naninirahan sa United States of America. Ngayon, marami sa kanila ang naalis na namin habang tumitindi ang military tensions, nag-anunsyo si Maduro ng extraordinary mobilization effort na nananawagan sa mahigit 8 milyon na Venezuelans na maghanda para sa posibleng conflict laban sa United States. Ang panawagan sa state television ay isa sa pinakamalaking civilian defense mobilizations sa kasaysayan ng Latin America. Ayon sa Venezuelan state media, magde-deploy sila ng higit 15,000 defense bases at higit 5,000 communal militia units sa buong bansa. Ang mga puwersang ito ay nasa ilalim ng National Bolivarian Militia, isang civilian reserve system na nilikha ng yumaong si Hugo Chavez para maisama ang ordinaryong mamamayan sa depensa ng bansa. Idiniklara ni Maduro na halos higit sa 4 na milyong mamamayan ang dumaan na sa training at inaasahan na ang bagong enlistments sa digital platform ay magtutulak ng bilang na lagpas sa 8 milyon. Ipinakita ni Maduro ang mobilization na ito bilang hindi lang pagtatanggol sa kanyang bansa kundi sa buong rehiyon. Iginiit niya na ang Venezuela ay nakatayo laban sa mas malawak na ambisyon ng Amerika sa Latin America at Caribbean. Habang minomobilize ni Maduro ang milyon-milyong tao at pinapalakas ni Trump ang military operations, ang Caribbean ay mukhang pumapasok sa bagong delikadong yugto. At habang parehong naninindigan ang dalawang pinuno, pwedeng maging susunod na arena ng open confrontation ang rehiyon sa pagitan ng United States at isang Latin American government na may implikasyon na lalagpas pa sa mismong hangganan ng Venezuela. Mainit ang tensyon at mukhang hindi pa dito nagtatapos ang kwento sa pagitan ng Amerika at Venezuela. Ano sa tingin mo? Uusad ba ito sa totoong gera o matitigil sa pagbabanta?